Birada mga ka-idol. Yan, kain po tayo. Ngayon po mga ka-idol, yan, maglilitsyon po tayo ng dambuhalang baboy. Dahil birthday po ng napaka-cute kong pamangkin. Ayan, yung nasa gitna po. So kaya po tayo naka-voice over lang ngayon. Dahil yung kanyang mga bisita, ayan, nagbe-videoke po yung mga chikiting habang nag-aantay ng ating lechon. So, ito na po yung baboy na lilitsunin natin mga ka-idol. Ang tansya ko po dyan ay nasa 80 to 90 kilos po. So, napakalaki para sa ating pangalawang sabak bilang isang lechonero. So, napakalaking challenge to. So, ang kasama ko pala dyan, yan yung nakatayo. Kapatid po ng tatay ko, si Uncle Junior. So hindi ko na po ipapakita sa inyo yung kabuuang pagkatay dahil wala po tayong cameraman. So ngayon po, ayan, diretso na po tayo dito. Yan, dismantle na po natin yung buto sa may shoulder. Magkabilaan po yan, ayan. And then dito naman sa pigi, yan, dismantle na rin natin. So yung backbone din po nito, ayan, tapos na rin natin hatiin. So yan na po mga ka-idol, natuhog na po natin ng bakal yung baboy, and then ayan, tinalian na po natin yung kanyang paa. At ayan, dumating yung birthday boy. Sumilip-silip siya sa kanyang alagang baboy. So konting trivia alam po dito sa batang to. Ito pa ay mahilig sa mga hayop. Sa katunayan po, meron po yung 3 alagang hayop. So una na itong kinatay natin. So ito po ang isa sa kanyang mga alaga. So yung mga alaga niya po ay may mga pangalan po yan. So ang pangalan po nitong baboy na to ay John Pork. Meron din po siyang alagang pusa na pinangalanan naman niya po ng Ming Ming. Tapos binigyan ko rin po siya ng pagong. Ang ipinangalan naman niya po ay Tiny Tony. So siya lang po ang nagbigay ng mga pangalan sa 3 hayop po na yon. Yan, tinitingnan niya po. Ang sabi niya, ba't daw may bakal sa kanyang baboy? So ito, habang nag-i-edit po ako, yan, napansin ko. Kitang-kita ko po sa kanyang mga mata na nalulungkot po siya na wala na yung kanyang alagang si John Pork. Buhay pa yan. Natutulog lang yan. Hindi, napatay na yan. Gising din to mamaya. Hindi, patay na yan. So ayan na po mga ka-idol, natalian na natin yung paa, and then yung backbone ay natapos na rin. So ang ginawa natin tali dyan ay 7. So yan. So ayan, magtitimpla na po tayo mga ka-idol. So yan, ang una po nating nilagay, syempre yung asin. So ang nilagay ko pong asin dyan ay 1 kilo po, and then may dinagdag po akong 1/4. Tapos dahon ng laurel, tsaka pamintang buo. And then magic sa sarap para talagang masarap na masarap. Tapos yan, yung taglad ay in-slice natin para lumabas po yung kanyang aroma. And then onion leeks, yan, pampabango. Tapos po, yan, naglagay din tayo ng ginisa sa mix. At naglagay din po tayo ng siling green tsaka atsyal. So hindi lang po nakuhanan. So habang nagtatahi po tayo mga ka-idol ay magsi-shoutout po muna tayo sa ating mga idol dyan na nagbibigay po sa atin ng tips and diskarte po sa paglilitsyon. Yan, una na po, shoutout natin si Ka-Farmer. Yan, Ka-Farmer, lagi po akong nanonood sa mga tutorial videos po at nakailang ulit po ako sa panonood. Yan, maraming salamat po sa inyong mga tips and diskarte po. Yan. At shoutout din po pala kay Kalechon Lovers Basti Boy Vlogs. Yan, sa kanya po tayo natuto sa pag-dismantle po ng shoulder tsaka sa pigi. Yan, idol, maraming salamat sa iyong tips and diskarte. At syempre po mga ka-idol, lubos po ako nagpapasalamat sa aking tatay dahil naalala ko pa dati nung maliit pa po ako, siguro nasa mga 8 years old to 9 years old ay lagi niya po akong sinasama tuwing nagkakatay po siya ng baboy. Lalo na po pag may piyesta, yan, sinasama niya po ako at ako po yung kanyang assistant. Kaya lagi ko po siyang naaalala tuwing nagkakatay po kami ng baboy. So siya po yung nag-build up sa atin para matuto, and then syempre makahiligan na rin yung gantong bagay. Kaya tay, kung nasaan ka man ngayon ay maraming salamat sa iyong mga naituro sa akin. Parang maiiyak pa ako. So yan, tay, maraming salamat. I love you at namimiss na kita. Ayan, muntik pang makalimutan yung Sprite, pang tenderizer po yan. So dahil naubusan po tayo ng abaka na pantahe, yan, dinugtungan po natin ng straw.
So ginamit po natin yung diskarte ni Idol Basti Boy kung paano mag-dugtong ng tali. So yan, napakadali lang pala. So yan, dinugtong na natin at inayos natin yan baka kasi kumalas, mahirap na. So wala po kasi dito sa kanilang barangay na makukuhanan ng abaka. So dun sa ating barangay ay marami po. So ayan, tapos na po natin tahiin yung ating dambuhalang baboy. So tara, litsunin na yan. So kaya po yan may kawayan mga ka-idol dahil nga po pag inikot po yung baboy, yung bandang pigi ay nahuhuli po sa pag-ikot at may nakapagsabi na baka daw maputol pag malapit na maluto kaya yan nilagyan po namin. So siguro sa tingin ko kaya naiiwan siya dahil siguro sa laki ng baboy and then yung pagtali natin sa loob kulang siguro ng higpit or di kaya kulang yung tali sa loob. So, shoutout pala kay Janjan Values. Siya po yung nagbigay ng idea na yan na lagyan ng kawayan para nga hindi maputol. May aay! Paborito na ni Apihin na ninyo dong. Sure! Amo ang tuti. May aay! Wala lang, dasog lang. Pinasal, Justin. Dili na mo. Sino nga ka, Noy? Dahil na ninyo, no? Kawas na buti na. Langanin na naging washback ko na ni mo. Sis? Wash? Tawag na na. Tawag ko yan, sis. Bilang yun, ito mo rin